So this morning, sisimulan ko po yung November message. Yan, yung ipina-forward po sa bawat isang Assemblies of God ng ating pong General Superintendent na ito ay maging buwan na kung saan ay maging faithful steward tayo while honoring God in our lives. Ayan po yung pamagat ng ating pong pangunguna pag-uumpisahan ngayong umaga. Faithful God, steward, faithful steward, honoring God with our whole life. Ayan. Whew! Amen. So, handa na po ba tayo? Oy, andito si Jello. How's Sister Pressy? Okay. Praise God. Salamat sa Panginoon at isa na namang katagumpayan yan na naoperahan siya. Amen. Ngayon po umaga, anyayahan ko po muli kayo tumayo. Yan, basahin niyo po sa inyo pong mga mata itong Luke 16:10, and then the next one is 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Wala na si Pastor? Wala na. Sabi sa akin, nagpaalam kung pwede daw makipuri sa atin sa Tagalog dahil dahil sa kanila daw po ay laging Ingles yung pinapaawit. Nasabik siya. Sabi ko, okay. Salamat po sa Panginoon. So ito po yung Luke chapter 16 verse 10. Basahin po natin. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Yun. Alam kong naintindihan natin ang sinabi na yan. Pangalawa po, ang 1 Corinthians chapter 4 verse 2, now it is required that those who have been given a trust must faithful. Yan. Salamat po sa Panginoon at tayo ay pinagkatiwalaan. Tama po ba? Amen. Pinagkatiwalaan ng Panginoon, and that is the reason why we continue to praise and worship Him. Salamat po sa Panginoon. Makaupo na po muna tayo. Sa Assemblies of God po, ito po ay pinagmamalaki po ng marami ito na tayo'y mga tinawag ng Panginoon. We are called. Amen? Kayo po ba'y naniniwalang tinawag kayo ng Panginoon? Parang hindi naman po yata satisfied yung bawat isa. Tapos kayo po ay empowered. Amen? Na-empower na po ba? Na-empower na. Okay? Kaya kahit na yung katabi mo ay lumulubog, lumilitaw, you're still there. Because you are empowered. Empowered to serve, empowered to worship, empowered to be served, to be servant. Sorry. Amen? So, pangatlo po, we are accountable. Yan. Sabihin nyo nga po sa sarili ninyo, I am accountable. Ano yan? Ano po ba yung accountable na yan? Ano ba yung accountable? What is accountable? Accountability that all we have, binayaan tayo ng Panginoon para maging accountable. Kanino? Saan? Accountable sa sarili natin, accountable sa ibang tao, or accountable sa ating pinaglilingkuran. Saan po tayo accountable? Amen? So, yan po yung mga ilan sa mga katotohanan na ating pong pag-aaralan ngayong umaga. And everything we have, our time, yan, our treasure, our talent, and our testimonies belong to Him. Amen? Lahat ng ating oras, dahil tayo yung mga tinawag ng Panginoon, tayo in-empower ng Panginoon, at tayo accountable, no? Sa ating oras, sa ating mga talento. Okay? So, sa lahat ng may talent, kita nyo itong stage na ito, welcome. Yung lahat ng may talent. So, kung meron nang lalapit sa akin,
or sa aming mga pastor at magsasabi sa amin na, Pastor, pwede po bang magamit ako minsan para makapagsalita sa harapan? Okay, welcome. Welcome po yung bawat isa. Hindi yung magpapatotoo lang. Amen? Hindi talagang magdadala ng mensahe ng Panginoon. Amen. Welcome po. Huwag kayong matakot sapagkat alam kong iyan ay biyaya ng Panginoon. Kung kayo'y naniniwala na kayo'y tinawag, tapos ay pinalakas, tapos ay accountable. Kasi yung tinawag at pinalakas lang, magiging walang kabuluhan yan kung hindi natin to i-apply sa ating pumbuhay. Amen. Our treasure, yan. Maging yung ating mga kayamanan. Sino po ba yung mayayaman dito? Yon, meron naman palang mayayaman eh. Amen? Amen. Mula nung tayo kumilala sa Panginoon, aba, pinayaman na tayo. Di ba? Yung lahat ng kahirapan, sa Panginoon na yon. Amen? Saan ba tayo pinayaman ng Diyos? Kaya wala nang maririnig sa atin na, ay, wala ako eh. Wala talaga ako eh. Hindi ka pwedeng mawalan. Amen? Kasi po, accountable ang bawat isa. Pag nawalan yung accountability mo, paano yan? Paano tayo tutulong sa iba? Hindi pwede itong mawalan ang bawat Kristiyanong tinawag ng Diyos. Kaya lang po tayo nawawalan, siguro sa ibang kaisipan, sa ibang kagustuhan natin, kaya tayo nawawalan. Yung iba nga po rito, alam ko, may naririnig ako dito na ugali na hindi niya iniisip yung maiipon nila. Walang iniisip kung ano iipunin nila. Sa palagay niyo po ba tama yon? Hindi nag-iisip. Basta ang iniisip niya ay yung pang-araw-araw na buhay nila. Which is better. Di ba? Hindi iniisip yung kinabukasan. Dahil alam niya yung kinabukasan, bahala yung mga problema sa kanyang sarili. Amen? Pagka pinoblema natin yung bukas, hindi pa nga tayo nakakatapos naman ng halian, hindi pa tayo nakakatapos ng hapunan, yung ugali ng mga Pilipino, magtatanghalian, pero iniisip na yung susunod na araw. Yan ba'y makakatiyak ka ba na buhay ka pa? Di ba? Why enjoy our life now? Sabi po nung ilang tagapangaral, enjoy our life now. Hindi yung para bukas. Let's enjoy our whole being right now. Amen? And our testimonies. Yan. Yan. Kailangan po yung mga, next slide please. Yan. Ilagay ko yan eh. Yan. Okay, next pa. Yan. Our testimonies belong to Him. Stewardship, living responsibly under God's ownership. Ang stewardship daw po, ito ay namumuhay ng naayon sa biyaya at kapangyarihan ng Panginoon. Pag-uusapan natin ngayon ito, no? Allow me to finish it siguro before 11:20 or 11:10, matapos tayo. Number 1, faithfulness begins in small things. Okay? Dati, konti-konti pa lang ang binibigay ng Panginoon sa atin. Yung mga nagsisimula rito noon, yung mga may pangako, di ba? When we got here and starting a job, di ba? Nangako tayo sa Panginoon. Lord God, basta pagpalain mo po ako.
O kaya, basta makapasok ako, Panginoon, all my effort, my time will be devoted to you. O, di ba? At hindi nagbago yan. Nagbago lang yung, siguro, nung medyo tumagal-tagal na siya, nagbago-bago na. Pag kinausap mo, kamusta ka na? Mabuti po. Eh, ba't hindi ka sumasama sa pagsasamba natin? Ay, naku, pagod po ako masyado eh. Sa trabaho. Di ba? Bagay, wala naman po taga ritong ganyan. No? Yung pinagkatiwalaan ng maliit. Okay? Kung alam niyo pa yung maliit na bagay, o baka hindi na ninyo kilala yon. No? Hindi nyo nakilala yung, ano ba yung maliit na yun? Pinayaman na ako ng Panginoon. Ano yung maliit na yan? Wala akong pakialam dyan. Okay? He who is faithful is what is less and is faithful also is much. God's measure our readiness for greater responsibility by our faithfulness in little things. Yan. Tinitingnan natin yung ating sarili, nihahanda natin yung ating sarili na pagkatiwalaan ng Panginoon sa malaki. Okay? Kaya tayo'y talagang masipag at talagang punong-puno at talagang devoted, committed sa what we have today. Amen? Kung halimbawa, punong-puno ka ng mga pasakit, pagsubok ngayong panahon na ito, sige lang, keep on. Amen? Just keep on. Alalahanin mo, tinawag ka ng Panginoon, in-empower ka ng Panginoon, at binigyan ka ng accountability ng Panginoon. Hindi sisira ang Diyos dyan. Kailanman. Amen? Small acts of obedience open the door for greater anointing or opportunity. Yung maliit na binuksan lang ng Panginoon para sa iyo. Basta pasalamatan mo yan, lahat ng maliit na yan. Diyan nagsisimula ang greater opportunity. Amen? Hindi tayo agad-agad na Panginoon, ako'y nakatapos ng inyenyero. Tapos, eto yung aking hanap buhay ngayon or work ngayon. Diba? Kaya yung iba hindi po ma-regular dahil hanap ng hanap. Ala pang 3 months, naghahanap na ng job. Nagsisik na. Kasi hindi niya nagagawa yung talagang tinapos niya. Amen? Alam niyo dito sa Dubai, simula po nung ako'y mapunta rito, ang iniisip ko lang, hindi ako makakapagtrabaho noon. Kasi yung mga trabahong available noon, nung panahon namin, hotelier, yan. Tapos, engineers, mga doctors, yan. Sa mga hotel naman, siguro kung merong trabaho man mapupunta sa akin, yung waiter, waitresses, or kaya room boy. Tama? Pero salamat sa Panginoon, dahil pala yung UAE, hindi kumikilala kung nakatapos ka ng kolehiyo na kung ano man. First interview ko po, pasok ako sa isang hotel. Ang first job na aking ina-applyan ay receptionist. Noon, sa hotel na yon, hindi tumatanggap ng lalaking receptionist. Pero pumunta ako. Nag-apply ako. At to make it short, natanggap ako. Ako yung kauna-unahan doon sa hotel na yon na lalaking receptionist. And hindi ko naman natapos yung kontrata ko dahil in the church. Pangalawang pasok ko uli, sa hotel naman din, sa HR department. Ang layo ng trabaho, no? Sa natapos ko. Biology, tapos sa HR.
Ang aking hahawakan ay yung room. Ano yun? Facility coordinator. Anong alam ko dyan? Sabi ko, bira. Doon ako inassign. At pagkatapos pa uli, aba, accountant. Ang galing. Sabi ko, ang layo naman. Pero sa iyo, Panginoon, walang imposible. Dahil nung nakausap ko yung nag-interview sa akin, dati pala siyang nurse. Accountant, siya yung accountant director. Accounting. Nurse po siya. Tapos naging ano siya, naging head ng accountant. So talagang iba. Sabi ko, ibang klase yung UAE ah. Basta you know how to add. Tapos. Yan po yung unang panahon. Ewan ko ngayon, nahirapan na yata yung mga nag-a-apply. Talagang pinatrabaho sa akin ng Panginoon yung hindi ko trabaho at hindi ko naintindihan. Biro mo, biologist, ang alam ko lang magturo. Yan lang. No? At ginamit po ako ng Panginoon doon sa mga ganong trabaho. And nagpapasalamat ako sa Panginoon. Binigyan niya ako ng karanasan na makapagtrabaho po sa ganong pagkakataon. Biblical example, ito po si David cared for sheep before lending a nation. 1 Samuel verse 17. Nung una, si David ay, alam natin kung anong trabaho ni David. Nag-tend lang siya ng mga sheep. And later on, piniprepare para siya ng Panginoon para to tend a nation. Amen? So, kung ano man yung small things, yan, pagyamanin po natin yan. And the Lord will open the door for you. Amen? Kahit na yung ayos lang ng instrumento. Okay? Every Saturday, be here. No? Yung laging ina-announce ni Pastor Jubes. Laging sinasabihan na, sino yung mag-volunteer? Okay? Just come early as you can and join them. No, bagay, ngayon wala na tayong masyadong inaayos dahil nandito na lahat. Hindi ko alam kung paano tayo pagpapalain ng Diyos dyan sa bagay na yan. Sa small things. Be faithful in our ministry, no matter the size. God promotes faithfulness and not fame. Yan. Akala ko sinulat ko. Be faithful in our ministry. So lahat po ng tinawag ng Diyos, in-empower ng Panginoon, dapat may ministry. Amen? Parang kukunti lang yung nag-amen. Yung mga walang ministry, ano yun? Hindi po ministry ang self-seated and satisfied. Hindi po yan Hindi yan ministry, yung membro ng SSS every Sunday. Ang ministry na tinatawag yung talagang visibly nakikita. 'Di ba? Hindi yung pupunta sa church late pa. 'Di ba? Ang ministry na nga lang na alam niya ay self-seated, satisfied. Tapos pupunta pa sa church late pa. Salamat sa Panginoon, hindi ako late. Sabihin niyo nga po. Amen. So, yun na nga lang ang ministry na pwedeng ipagkatiwala sa ng Panginoon, yung become in this place, o sa amang pwesto yan, on time, hindi late, on time. Buti pa kung yung mga Amerikano 5 minuto lang na malate, talagang totally late na yan. Hindi sila pumupunta ng sobra or advance. They just come on time.
Di ba? So, salamat sa Panginoon for that opportunity. Binibigyan tayo ng opportunity na yan. No? Lagi kang present. Lagi kang always coming on time. No? Yan ang ministry mo sa Kanya. Di ba? Lahat ng pumupunta rito, ang ministry natin ginagawa, una't-unat tigit sa lahat, sa Panginoon. Amen? Tayo ba'y pumunta kanino? Para sa Panginoon, di ba? So, never come late. Don't come late. Maliit na bagay po yan. Pero, meron pong sinasabi ang Panginoon diyan. Amen? Ang ministry natin, every Saturday, yan. Umpisahan natin. Pagkasapos ng Saturday, Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, balik tayo sa trabaho. Okay? Kung paano tayo sa trabaho, dapat masigit tayo sa Panginoon. Amen? Meron ba ditong laging pumapasok na late sa trabaho? Meron? Meron, wala? Wala, no? Nagmamaktol pa tayo pagka sobrang traffic. Hey! Di ba? Gagalaiti pa tayo. Tama, grabe. Yan. Tamaan sa huwag magalit. So, sa mata ng Panginoon, okay? Kung ikaw ay sasabihan ng Diyos, kung ngayong umaga, no, ang Panginoon ay nariyan, at alam natin narito ang Panginoon. Paano natin naharapin yon? Paano tayo magpapaliwanag sa Kanya? Bakit late ka? Ano sasabihin natin? Panginoon kasi, alam ko, Panginoon kasi, di ba? Tuloy natin. Okay. Ulitin ko. Ikaw ay tinawag. Tama ba? Ikaw ay in-empower. For what? Why the Lord empowering His church, His children? Bakit tayo nakaka-receive ng power? When we ask the Lord, in order that to be used by Him for His glory. Pangalawa, we are stewards. Sabihin nyo nga po, we are stewards. Alam niyo po ba yung Tagalog niyan? Tayo'y tagapangalaga at hindi nagmamay-ari. Corinthians 4:2, yung kaninang binasa ko, it is required in steward that one be found faithful. Everything we have entrusted by God for His purpose. Requirement, no? Galing. It is a requirement who have been given a trust must prove faithful. Okay. Dapat patunayan mo talaga sa Panginoon na ikaw ay talagang tapat. Kanina inawit natin yung Tagalog. Di ba? Ewan kung alam nyo pa yung awit na yan. Biyaya mo'y sapat. Di ba? Biyaya ng Panginoon ay sapat. Di ba? Sino po ba ang hindi binayayaan dito ng sapat ng Diyos? We are accountable for how we use our time, our gifts, and our influences. Faithful stewards means managing life under the guidance of the Holy Spirit. Amen? Okay.
May katulong din naman tayo, hindi tayo nag-iisa dyan. May katulang, may katuwang tayo. Hindi tayo iniwanan, salamat sa Panginoon. Hindi niya tayo uh, inalisan dito, iniwan nang wala tayong kasama. The Spirit empowers us not for personal gain, but the service and witnesses. Acts 1:8, di ba? Kung natatandaan natin yung sinasabi sa Acts 1:8. Ano ba yung sinasabi doon? Hindi ko na yata tatandaan eh. Ano bang halaga nitong if you receive the power, di ba? We receive God's power for His purpose. We are all stewards. Sabihin nyo nga po sa sarili ninyo. We are all steward of God. My job, everything that I have, belong to God. Amen? Lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating time, effort, no? Belong to Him. Dahil, ulitin uli, 3, tinawag ako, in-empower ako, and accountable ako. Amen? Ang saya nito. Dito po tayo magtatagal. Faithful in all areas of life. Yan. Number 1, faithful in time, using every opportunity for God's kingdom. Ephesians 5, verse 15 to 16. Be careful then how you live, not as unwise, but wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Amen? We have to make every effort, every opportunity, no? Lalo na sa panahon po natin na ito, because the days are evil. Amen? Kahit po sa loob ng church, di ba? The evil things, Satan is not letting us go. Hindi po free. Look at your cell phone. Tingnan nyo. Pag may tumunog, di ba? Pag tumunog yung cellphone, hindi pwedeng hindi mo iangat yan. Hindi pwede. Maliban na lang kung talagang you put it on a silent mode and tinago mo yan. Di ba? Yan na lang eh. Basta this time belong to my God alone. Okay, ilang oras lang naman to, di ba? Ng oras lang. Ng oras ng pagpupuri. Every effort, sabi ng Biblia. Kung dito sa loob ng iglesia, hindi ka man lang magkaroon ng effort, aba, paano ka pa pagkakatiwalaan ng Panginoon sa labas? No? Kung dito sa loob, dito pa lang sa loob ng 2 oras. Amen? Hindi ka mapagkatiwalaan ng Panginoon dahil bago ang iyong unit. Kaya hindi pwedeng hindi mo kinakalikot yan. Pag tumunog, uy, okay. Pasulyap lang. Uy. Di ba? Ay, salamat po sa Panginoon. Faithful in time. Kaya po sinabi ko kanina, dapat hindi uso sa iyo ang late. Kasi bakit? Tinawag ka eh. In-empower ka pa. Hindi ka lang basta tinawag, in-empower ka pa ng Diyos to do your job for His glory. Faithful in talents. Yan, dito walang question dito. Using spiritual gifts to serve the body of Christ, 1 Peter chapter 4, verse 10. Each of you should use whatever gift you have, whatever gift you have. So, meron bang isang Kristiyano rito na hindi niya alam hanggang ngayon yung gift niya? O wala ka pang alam na gift mo? Amen? Kahit kabataan,
kahit katandaan. Okay? Alam ng isang tao kung ano ang kakayanan niya. Whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. O, lahat ng may gifts daw, welcome. Amen? Anong gift yan? O baka, example, may gift of encouragement kayo. Yung mukha nyo pa lang. Di ba? Kaya nga, dapat umagang maaga pa, yan yung makikita ng tao. Yan yung makakasalubong nila sa church. No? Dahil yung mukha na talagang inaalagaan mo, no? Using many, ano yun? Collagen daw. Di ba? Kaya mo inaalagaan yan para ipakita, di ba? Tama ba? O mali? Para sa asawa mo lang. O maniwala ako sa inyo. Kung hindi kayo nag-aayos, di ba para makita kayo ng kapwa nyo? Kasi maayos yung inyong mga, okay? O, kung ikaw ay may gift of encouragement, no? Aba, sa mukha mo pa lang, hindi ka pa nagsasalita. Makikita nila, uy, ang aga mo. Di ba? Galing. O yun, susunod pa yung, ang gwapo mo. Di ba? Ang ganda mo. Ang ganda ng pilik mata mo. Ewan ko ngayon. Ay. Di ba? Bakit tayo nag-e-effort dyan? To make our God glorified. Amen? Aba nakapagsimula ka na ng trabaho. Hindi ka na dapat nagmumukha pang asuhos. Alam niyo ba yon? Isda yun. Yung mahaba yung nguso. Faithful in our talents. Amen. Whatever talents that you may have, use it for the glory of God. Faithful in our treasure. Yan. Ito, alam na natin to, no? Giving our tithes and offerings as the acts of worship. Malakay 3:10. Ano yung sabi dyan? Bring the whole tithe into the storehouse. Bring the whole tithe into the storehouse, that they may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Ang galing naman nito. Di ba? Basta't ako magdadala lang ng aking handog at ikapo, saan dadalhin? Ngayon po, usong-uso na yung i-send. Pero noong unang panahon, hindi po uso sending. No? Talagang dadalhin yung kanyang tithes kasi kasama yun sa worship. Okay? Kasama yun sa worship niya sa Panginoon at aalay niya yun sa Panginoon. Itong pangakong ito ay hindi lang sa Old Testament. Maging sa atin, sa panahon natin. Ay, mas malupit pa nga yung panahon natin eh. Di ba? Hindi lang ikapo, hindi lang handog. So, we must be faithful in our treasure. 4, we must faithful in our testimony. Yan. Yung mga inaalagaan nating testimonya, lagi nating dapat na kasama yan.
our testimonies. Living a Holy Spirit life that reflects Christ. Galatians chapter 5, 22 to 25. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ, Jesus have crucified the flesh and its passion and desires. Since we live by faith, let us keep in step with the Spirit. Amen? Now that you live by faith, diba? We're not trusting ourselves, but we always trust our God, diba? O lahat tayo nakaranas na dito ng talagang super duper hirap. No? Lahat na nakaranas, ngayon meron na tayong testimonya. Meron na tayong isi-share. Diba? Sa mga susunod na mga tao rito, ay kami noon, alam nyo, nagsisimula pa lang noong kami sa UAE. Wala kaming kamag-anak. Imagine mo wala kaming visa. Yung sahod namin, matagal pang ibigay ng aming kumpanya. Oh. Kaya ang ginagawa ko noon, ay nagka-car lift. O, di ba? Panay pa exit. O, di ba? O, may kwento na tayo. Di ba? May kwento na. At yung kwentong yan, alam nyo, hindi nawawala ng kabuluhan yan. Magagamit at magagamit mo yan. Every story of yours can be used by the Lord. Basta maging faithful ka lang. Faithful ka lang dyan. Kung anong pinagmulan mo rito, hindi mo ikinakahiya yan. And look at you now. Look at you now. Look at the faces of your seatmate now. Di ba? Ako may kilala rito Dati, talagang every Friday, pupunta sa harapan kasama yung tatay. Aawit silang dalawa. Ewan ko kung natatandaan niya pa yon. Oh, look at her now. Oh, di ba? Our short testimony, our little testimony can be used by the Lord. Dahil nasa atin yung bunga. Okay, ulitin ko. Kasi tinawag ka. Hindi lang tinawag ka, in-empower ka pa. At in-empower ka for the reason na ikaw ay magamit ng Panginoon. Ikaw ay laging accountable. Andito na, malapit na. Number 4, God reward faithfulness. Alam natin ito. Matthew 25:23, ang sabi ng Biblia, well done, good and faithful servant. O, di ba? Well done. Good and faithful servant. Hindi naman niya sasabihin na masipag lang Kundi faithful servant. Tapat. Mapagkakatiwalaan. Faithfulness brings divine favor, spiritual growth, and eternal reward. Our goal is not recognition from men, but the approval of our God. Hindi natin hinahanap yung permission or approval or recognition ng ating kapwa. Amen? Kaya kahit na maliit na bagay yung ginagawa mo, you don't need the recognition. Diba? Mas masaya kang ginagawa yon sa Panginoon. Masaya kang ginagawa. Little thing. Okay?
When we honor God in this life, we will share in His joy in eternity. Amen? At ito po yung pinakahuli natin. Ayan. Number 5. Ayan. Anong gagawin natin? Let us now live as a spirit-filled stewards who honor God daily. In our character, in our calling, in our community, in our commitment. Let us remain faithful. Hallelujah. Yon, sabi ko sa inyo 11:20. We will all be settled. Tayong lahat ay tumayo. The measure of true steward, yun po yung measure ng true stewardship, is not our success, but our faithfulness. Marahil yung iba sa atin ay hindi pa successful. Don't worry. As long as you are faithful sa lahat ng iyong ginagawa para sa Panginoon, God will soon and later will reward you. Amen? Anumang maliit na bagay ang nasa harapan mo. Anumang bagay yan na yan pa lang ang iyong tinatamasa. Just be faithful. Faithful stewardship is a life of worship, obedience, and gratitude. When we live faithfully in every area, we reflect Christ to the world and advance His kingdom. Faithfulness is not what we do once. It is what we do always. Because we belong to Him. Hallelujah. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pong narinig ngayong umaga, O Diyos. Lord, kailangan po naming ma-remind. You are the one who called us and empower us. Lord Jesus, yung reason kung bakit mo po ang bawat isa ay you empower them. Because you want us to be a channel of your blessing. In this time, Lord God, dalangin namin na kami ay maging daluyan ng iyong pagpapala. Maging tapat, nakatiwala, Panginoon. Hallelujah. Even this small thing, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa amin, ano man po ito, Diyos, ito po'y pagyayamanin namin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tulungan mo po ang bawat isa, O Diyos, that gives to every one of us, ito po ay yumabong, ito'y dumami. Nang sa gayon ay lalo pang mapagbigyan ka ng kapurihan. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan mo, O Diyos. Pangalan mo, Jesus. Akin pong sinasansala, akin pong sinasaway ang anumang bagay na naranasan o mga ginagawa na dating ginagawa ko sa aking buhay. Kundi, Panginoon, mapalitan po ito ng may kagalakan ng pagsunod sa iyo. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin kung kami man po ay nagkulang. Nagkulang ng aming pong buhay sa inyo pong banal na harapan. Maraming salamat po, Diyos, sa pagkakataon pong ito na ipinagkatiwala mo sa amin, O Diyos. Ito po ang aming hiling at dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.